Iisang compound lang ang tinitirhan naming magkakamag-anak. Sa may bandang likod ay may isang bahay na hindi na natuloy ang pagpapagawa. Pero may mga pundasyon na. Pinsan kong si Ate Trixie ang nag-decide na ipagpatuloy ang pagpapagawa noon. Matagal nang nakatenga yung unfinished bahay na yon. Parang bata pa lang ako naroon na yon. Isang beses may birthday yan sa amin. May mga bisita na doon sa amin matutulog. Kaya kaming ibang magpipinsan ay doon sa pinagagawang bahay na tulog. Buo naman na yung bahay pero wala pa nga lang pintura, wall finish, kuryente at tubig. Nauna na akong umakyat doon sa taas kasi tatapusin ko yung pinapanood kong K-drama. Yung iba kong kasamang matutulog sa taas nagpa-party pa. Nakahiga na ako sa foam habang nanonood sa cellphone nung biglang may kumalabog sa pinto. Nagulat ako kasi parang galit yung pagkakakalampag. Nakiramdam ako tapos napabangon ako nung may kumalampag uli ng sunod-sunod. Akala ko mga pinsan ko kaya sinigawan ko na pumasok na lang sila dahil hindi naman nakalak yung pinto. Hinintay ko na pumasok sila pero wala, kaya tumayo na ako at ako yung nagbukas. Medyo madilim sa labas pero walang katao-tao. Kinabahan na ako pero inisip ko pa rin na binibiro ako ng mga pinsan ko. Sabi ko hindi sila nakakatuwa. Halos mapatalon na naman ako nung may kumatok na naman ng pakalampag. Pero sa ibang pinto, sabay bumukas yung katabing pinto ng kwartong tinutuluyan ko. Doon na ako natakot. Tapos imbis na tumakbo pababa, bumalik ako sa kwarto at naupo doon sa foam. Nagsiksik ako sa pader. Naiwan kong nakabukas yung pinto. Tapos maya-maya, lumuwag yung pagkakabukas noon. Kaya nagtalukbong ako ng kumot. Tapos may naramdaman ako na lumapit sa akin at huminga sa may ulo ko. Parang ang sumisinghot. Doon na ako napasigaw. Ramdam ko talaga na may humihipo sa ulo ko ng dahan-dahan. Kasunod nun, biglang may humila sa kumot. Lalo akong napasigaw dahil ako lang mag-isa ang nasa kwarto. Sumubsob na lang ako sa tuhod ko at nilakasan yung sigaw. Umiiyak na ako noon at nanginginig ang katawan ko. Maya-maya nakarinig na naman ako ng mga kalabugan. Pero yun na pala yung mga kamag-anak ko na nakarinig sa akin. Akala raw nila may sumasalbahe na sa akin. Tapos ayun nga, pautal-utal kong kinuwento ang nangyari. Walang natulog doon sa taas ng gabing yon. Nagsiksikan kami sa bahay ng iba naming kamag-anak. Sabi ng mga tita ko, baka raw dahil sa tagal nang nakatenga yung bahay na hindi natapos, ay may nanirahan ng entity. Pinabless yun ni Ate Trixie bago nila tinirhan. Sa ngayon ay wala na ulit paramdam doon. Malas ko lang dahil ako yung nasampulan. Sir Neb, sana po mapansin mo itong karanasan ko. Nangyari ito sa CR ng Star Mall noon. Walang tao sa CR kaya madali akong nakapwesto sa isang cubicle. Habang umiihi ay narinig ko na may pumasok at pumwesto sa cubicle sa tabi ko. Kumakanta-kanta pa nga yung babae, kaso hindi ko alam yung kantang yon kasi parang luma na. Narinig ko rin na parang may mga kinakalkal siya sa bag niya o ano. Parang hindi naman siya pumasok sa CR para umihi o magbawas. Pagkatapos ng business ko ay lumabas na ako para maghugas ng kamay at mag-ayos ng konti. Mula sa salamin ay nakita ko yung refleksyon ng mga paa noong babae sa ilalim ng pinto noong cubicle. Nakasuot siya ng heels na kulay red tapos stockings na itim. Pero habang tinititigan ko yung stockings ay
Na-realize ko na balat talaga niya yon. Parang uling-uling ang mga binti niya. Biglang huminto sa pagkanta yung babae at huminto rin yung mga pagkalkal niya. Nagmadali na akong magsuklay at hindi ko na lang pinansin. Nilagay ko na lang yung suklay ko sa bag. Pagkatapos ay sumulyap uli ako sa salamin. Kumabog yung dibdib ko nung makita kong unti-unting may kumakapit na maabong kamay sa itaas ng pinto ng cubicle kung saan naroon yung babae. Nanlamig yung mga kamay ko at parang nanigas na lang ako dahil tinitigan ko na lang habang dahan-dahang umaangat yung ulo mula sa likod ng pinto ng cubicle. Parang sisilipin niya ako mula sa loob. Nagrumble na yung takbo ng utak ko. Hindi pwedeng nakatungtong sa bowl yung babae dahil nakikita ko pa rin yung pulang heels niya sa sahig. Parang nakaupo pa rin nga siya sa bowl. Kaso paano siya makakasilip sa taas ng pinto gayong may kataasan yun? Noong nakasilip na yung babae ay halos himatayin ako sa itsura niya. Hanggang mga mata lang naman niya ang sumilip. Pero nakakapangilabot talaga dahil napakalaki ng mga mata niya at maugat pa habang nakatutok sa akin. Kung pamilyar kayo doon sa karakter na si Momo, ay ganoon halos ang itsura ng mga mata niya. Narinig ko ulit siyang kumanta at mas mabagal na yon na naging nakakapangilabot sa pandinig ko. Hindi pa rin ako makagalaw sa takot at naluluha na ako. Napaubo na lang ako nung may mga babae na pumasok. Yung isa ay dumiretso pa mismo doon sa cubicle kung nasaan yung nakakatakot na babae. Nagtatakbo na ako palabas pagkatapos noon. Hingal na hingal ako at parang malulunod. Simula noon, hindi na ako bumalik ng Star Mall. Nagkaroon din ako ng panandaliang trauma sa mga CR ng mall dahil doon. Kwento ito kung paano namatay yung panganay na kapatid ni Mama na si Tito Tony. Sabi ni Mama bago namatay si Tito ay ilang gabi rin daw nitong napapanaginipan ang isang pinto na full ang nakasulat sa side kung saan naroon si Tito. Kapag daw napapanaginipan yon ni Tito ay sinasabi nitong para siyang nasasuffocate at naiinitan. Kapag daw nagigising siya sa panaginip na yon ay uhaw na uhaw siya. Kaya halos makaubos ng isang pitsil na tubig. Kinukwento raw yun ni Tito kapag nag-aalmusal sila. Ano raw kayang ibig sabihin noon? Since college student naman daw ito noon, ay ini-interpret nila ang panaginip ni Tito bilang pinto ng opportunities. Sabi pa raw ni Lolo ay good omen yon. Bakasyon na raw nung nagkaayaan sina Tito Tony at ilan niyang kablak na mag-clubbing. Disco pa nga ang tawag nila noon. Party animal din daw kasi si Tito. Tapos ayun nga, nagparty sila. Madaling araw daw ay nakatanggap ng tawag sina Lolo. Landline pa yung telepono nila kaya kinatatamaran nilang sagutin kapag 10 oras ng gabi. Kasi syempre babangon pa para pumunta ng sala. Ayaw tumigil ng pagriring kaya napilitan si Lola na sagutin yon. At doon na nga nila nalaman si Tito Tony ay isa sa mga hindi nakalabas sa sunog sa Ozone Disco. Hirap na hirap daw sina Lolo na i-identify yung bangkay ni Tito dahil halos magkadikit-dikit na ang mga sunog sa katawan ng mga biktima at talagang halos uling na lang ang mga ito. Sa 6 na magkakabarkada nila Tito na magkakasama na nagparty nung gabing yon, ay 2 lang ang nakaligtas. Sila ang nagbigay ng kontak ni na Lola sa mga pulis. Sa investigasyon ay nakita nila na kaya hindi nakalabas sina Tito sa fire exit kung saan sila nagkasiksikan ay dahil tinutulak nila pabukas yung pinto imbis na hilahin. Pahila raw pala ang pagbukas noon imbis na patulak. Yun namang isang fire exit ay kinandado sa labas ng mga sikyo dahil akala nila
ay may mga nagkakagulo sa loob. Pero ang tumatak kila Lola ay yung pinto na dapat ay hinila imbis na itulak. Yun kasi ang napapanaginipan ni Tito bago nga siya namatay sa sunog. Pangitain daw pala yun sa dapat niyang gawin para makaligtas. Iniisip daw nila Lola noon kung naisip daw kaya ni Tito na hilahin yung exit. Kaso ay hindi niya nga nahila dahil mas marami ang tumutulak. Kung naintindihan daw sana nila ng mas accurate yung panaginip ni Tito, baka hindi ito nagparty o kaya ay naging mas maingat sa mga pinto dahil signos pala yun ng kamatayan niya.